May buntag mga suking tigpaminaw din sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ako si Evangelist Jeken ug karong kabuntagon kauban nato karon si Evangelist Mabel Valencia ug sa kanunay Dr. Faulkner Faith Mascardo. May buntag sa tanan. May buntag atong gigreet ang tanan, no? Especially karon nga kuan medyo ulan-ulan. Hopefully everybody is doing well karon. And don't forget to follow our YouTube nga channel, that's Music Generation Official. And i-follow po na nga to ang mga streaming nga mga platforms nga gipanggamit for our songs. We have Spotify, Apple Music, YouTube Music, that's Music Generation, and napotay Facebook na mga pages like CB Church Connect. We have Counterflow. We also have Sips of Scriptures and Music Generation. Ayog kalimot mga kaigsunan anong kanunay makakita o makanubog manindot nga mga pulong sa Dios. And of course, Unworldly Thoughts din adun na tayo live nga kuano sa ato ang radio program karon. Mayong buntag sa tanan. Atong i-greet ang atong mga kuyog diri sa live, Facebook Live. Good morning ni Sister Girly. Good morning ni sa akong mama ug papa, no. Then good morning po ni Francisca Sunaho and the rest who's watching us right now. May buntag ka natong tanan. Okay. Unsa may masulti ni mo Evangelist Mav sa ato ang so far sa ato ang Sports Fest 2025? It's very jam-packed and makalingaw jud Dr. Faulkner nagantang nakita nga mga pinasahi po din nga mga kuanday mga skills sa ato ang mga kaigsunan and makaingon ko nga ang tinod gyud nga simbahan di ay nagyud po di ay dili ta mga weirdo pero naapod tay mga kalihukan nga sama niya na we enjoyed like basketball, volleyball, pickleball, no, naapod ana. And tomorrow na tay volleyball and basketball dayon pagka Friday naapod tay round net pagkasadyaan ni, no. Sa pickleball Evan Mav nag-championship na sila. Nag-championship na. Kita. Ako kita ko. So to ay nulat bitaw. next na season sa Sports Fest. Sige mag-ampos ta. Heavenly Father, nakasalamat sa kusog, sa kalinaw, sa mayong paglawas, sa mayong pangunahuna, sa kalipay, sa iyong paggiya kanamo, sa pagbadlong, pagtudlo, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagdisiplin, sa pag-inspire ka na mo, sa pag-change, sa pag-challenge ka na mo. Salamat gayud. Wala ka nagkulang sa tanan ng mga butang o mga angayong pagabuhaton alang sa mo ang pag-mold, alang sa pag-shape sa among pagkatao. Aron mahimo kaming liwat kanimo ug di Hesus Kristo nga among hari Ginoo. Salamat kayo sa mensahe nga mong giandam ka namo alang dinhi kabuntagon. Amo kayong giisip nga tinuod na mo nga daily bread. Sa mga panahon nga mati kami nining programa sa DYSR 95.1 ng frequency. Salamat gyud sa kadaugan o sa amo sa mga kalampusan nining adlaw. Sa unahan matapos ang amo ang adlaw nga dunay dagko kayong mga masulti may tungod sa imuhang kaayo, may tungod sa imuhang pagtabag. Gintanan ang giampo sa ngalan ni Hesus Kristo nga among hari Ginoo uban sa tawag sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ining kabuntagon mga higala, baga padayon kita sa ato ang pagtuon sa Exodus chapter 13, ug naa ta karon sa verses 8 to 10. Bersikulo 8 ang to suggest sa Exodus kapitulo 13. Pila usog basa Evangelist Mav sa English nga translation. On that day, tell your son, I do this because of what the Lord did for me when I came out of Egypt. This observance will be for you like a sign on your sign on your hand, and a reminder on your forehead that this law of the Lord is to be on your lips. For the Lord brought you out of Egypt with his mighty hand. You must keep this ordinance at the appointed time, year after year. Jiken pili og basa sa sikuan. Nagingon din sa Exodus kapitulo 13 bersikulo 8. Niadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang
nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghisgod sa balaod sa Ginoo kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Busa tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Ang ato ang topic sa ato ang mensahe sa itong passage mga higala, remembering grace, responding with faith. Paghinumdum sa grasya sa Dios ug ang pagsanong nga ato ang response uban sa pagtuo. Kasulay na ba ka nga may balhin ka sa usa ka lugar or sa bagong dapit and nangutan na ka, why did we do it this way back then? Why did we do this, or why did we do it this way back then? Might be a simple kitchen habit, or naandan sa pag-eskwela, or mga tradisyon sa pamilya. Magkatana ka ba, why did we do it this way back then? Nga naman nga itong gibuhat ni siya, inani nga pamaagi sa una. Kini nga verses 8 to 10 mga higala, nakita na ito din that God gives Israel as ceremonial bitaw nga activity or a ceremony, more as a ritual each year to remember how He delivered them from slavery in Egypt. Ang Diyos mo'y naghatag ni ining panumduman. Ang Diyos mo'y naghatag ni ining nga panumduman. It's more than a memory gani, because it's a pattern that shapes identity, gratitude, and daily trust. Na may pang-memory lang niya, memory Japan, walay epekto na to. Pero kani siya, dili lamang ni siya, ang hinumduman nila, kundi pattern usab kini siya nga mo'y mo purma sa ilahang pagka sila. Aron mailhan sila silang pagkasila silang pagkapinasahi nga nasud o nga tuduan sila sa Dios, yung kabalo magpasalamat ay bisan tuod og matapos ng ilang generation na lang po'y sunod nga henerasyon nga dili man putho ring atong generation karon kung apoy nag-una natong nga generation. Nagpasalamat mata sa mga kaayuhan nga gihatag sa Dios sa atong mga katigulangan, labi na nga giluwas ang atong mga katigulangan gikan sa mga dagko kay mga trahedya. Kay kung nangamatay silang tanan, wabutang mabutho sa atong henerasyon. O kini usab nga memory nga gihatag sa Dios nila, mag-shape nila, maghatag ni usab nila pamaagi o pag-idea sa pag-adlaw-adlaw nga musalig sa Dios. So as listeners today, kung ikaw namati karon, you may not face ancient pharaohs. Wala man siguro kay paraon, karaang paraon o literal nga paraon o hari sa Ehipto sa ibong panahon. But nakasiguro ko that you face discouragements. You face temptations to forget God's faithfulness. And you face moments when it is hard to live by faith. So kining short passages or passage mga higala mo ning nga atong nadungog invites us to remember, to proclaim, and to live out God's grace in our daily journey. Now, why this matters? Ang context din ni mga higala, ang historical context nini, di ba ang Dios mo ay nagdala sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto. And the Passover, ang pagsaylo, and subsequent nga feast of unleavened bread, diba doon ay pagsaylo, dayon nasundan kini siya fiesta or kasaulugan sa pan nga walay patubo. Kining duha are anchored in the firstborn deliverance and the haste of their departure. Nibutho ni mga kasaulugan sa pagsaylo ug kasaulugan usab sa pan nga walay patubo, nga nagpista sila sa pan nga walay patubo sulod sa 7 ka adlaw. Kining duha ka kasaulugan nibutho kini siya tungod sa paglikay kanila sa ilahang punta nga mamatyan sila mga kinamagulangang hayop ug kamagulangan nga mga anak ug ang ilahang pagdali-dali nga mubiya.
Mao na nga wala na kinalang patubo tungod kay hinanali, kinahanglan madali. Ug ang ato ang nadungog nga ningon Biblia nga diadtong adlaw ipasabot ninyo ang inyong mga anak nga gihimo kayong tanan aron paghandom ka sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. And this sits within this instructional framework. Kada bang ang instructional framework may kalamaw ni remember your deliverance. Timani o hinumdumi ang inyong kagawasan. Hinumdumi kung giunsa mo pagpahigawas sa Dios. Dayon, remember the law. Hinumdumi ang balaod. Hinumdumi usab. Kinahanglan mo nga mag-consecrate ni ining mga adlaw. Actually, patakaran man ni sa Dios. Tungod ba kay I remember God that God is good, then God is good ra. Di ka mo hinumdum sa mga gipang-instruct sa Ginoo nimo. So muna sa historical context may gala ang literary nga context usab niini mao nga kini nga mga bersikulo nagkonektar ni siya, nag-connect ni siya memory with obedience. Pero ko na sulti ko no Evangelist Mav, memory with obedience. Memory with obedience. Evangelist Ziken. Memory with obedience. Obedience. So, mayroon tag memory with obedience. Pag mayroon tag memory, what God did. Unsay ginabuhat sa Dios sa mga Israelita. Pag mayroon tag obedience, what the Israelites should do as a response. So, remembering God's salvation shapes present worship and future generations. Manong kung ikaw, namati lang karon nagmaoy-maoy ka, sikag maoy-maoy, nagpasabot na lang, huwag ka kasabot sa gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Ano siya maoy diha? Mao. Kung nakahabalo ko, kung nakinumdum mo ka sa matanang mga maayo na himo sa Dios imong kinabuhi, huwag kay panahon magmaoy, brad. Sister, huwag kay panahon magmaoy. Ang kanang taong kamaoy, nagpasabot na siya nga, huwag siya kasabot sa gibuhat sa Dios imong kinabuhi. So, kung ikaw nakasabot kasi kamayo sa Dios, wa kay panahon anang sigig maoy, wala kay panahon hinuon magsigig share sa word sa Ginoo, magsigig wali, magsigig pasabot sa mga tao, tabangan nimo mga tao sa pagsulti sa pulong sa Dios kay lagi kay ang Dios dunay nahimong maayon nimo. So mo man siyang mo ni purpose ning verses 8 to 10 Evangelist Mav. Kay kanisa ang literary nga context ni the verses connect memory with obedience. Unsa may memory? Tagaan sila sa Diyos, naman sila what God did to them. Mayroon tag obedience, what the people should do as a response to what God did to them. Ug ang practical relevance nini nga mensahe mga higala, mao ni nga, what we remember about God's grace often governs how we live today. Kung unsa man nato hinumduman sa grasya sa Dios atong kinabuhi, mao sa na govern sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Yung tag how we live today, example na atong priorities, our trust in God's timing, and our commitment to walk faithfully even when it's inconvenient. Sa karan sa magkastuhan ng puyay, kay mingon siya, di na ko mangalagad sa Ginoo kay kuan kayo nalain ko kay nayayay ko. Uy mila paghilom diha. Paghilom ay sikit kiat sa imong kinabuhi nimo. Kung nakasabot ka sa kadako sa grasya sa Dios imong kinabuhi, your life is shaped because God's grace, remembering God's grace, governs how we live today. Amen. Pamiyotag how we live today, unsa man ito pag kinabuhi karon? Unsa man itong priorities? Unsa may imong priorities? Unsa may imong priorities? Sige glag-lag? Unsa imong priority nimo? Sige kiyat-kiyat? Sige mukmuk kwarto? Unsa may priority nimo? Sige kag maoy? Unsa may priority nimo sa kinabuhi nimo, brad? Unsa may priorities kinabuhi nimo, sister? O ba sigwa kay hinumduman nga kaayo sa Dios mao na sige ra kag diag tikongkong sa imuhang kwarto sige hilak o sige kag hinuktok diha. Kung naapog kay hinumduman sa grasya sa Dios, kasabot ka sa timing sa Ginoo. Nag-edad na kag 22 o 20, 18, di ka gunuhon na magminyo na ko kay layo pa kas tinuod. Trust in God's timing. And ikatuloy, importante kayo na nga, kada bang mag-govern ang atong commitment to walk faithfully even when it is inconvenient.
Kaya ka mga tao, may lang kayo musugod, iban mo. Maayo lang kayo musugod sa ilang pagsusunod sa Ginoo. Kusugin mo kantang, I have decided to follow Jesus. Hilak-hilak pa. Hilak-hilak pa. Susugod, hilak-hilak pa. Kanta-kanta na yung, I am your servant, my heart's ever to. Hilak-hilak pa. Wow. Pag nanguyab man, Agoy. wabi tada sugtad, baklain Okay. lagi. Naina na, Ivan, mga tao nga kanang ang commitment sa pagpangalagad sa Ginoo wala nakabase sa God's grace. Wow. Nakabase silang emotion. So mo na di rason Ivan, nga ningon ang Dios, remember what I did Amen. to you. Importante gina. So kini nga mensahe mga higala, dunay tulo ka mga punto nini. Number 1, remember the great deliverance. If you cannot remember the small things that God did to you, please, sa dako nga deliverance, sa dako nga gawasan nga gibuhat sa Dios nimo, ay ito na kalimti. Ang just nini nga verse mga higala mao ni. Yung sige sa verse 8, Evangelist Jiken. Ingon dinhi. Yadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. And you shall tell your son on that day. Hinundumi mo sa Jiken na wala pa sila naabot dito sa Kanaan, wala pa sila na situated, wala pa sila kaabot. Ang Dios ningon nila, hoy mga higalag, mga suking tigpaminhaws kahanginan. Mga Israelita, mga pilangga kong katawan. Inig-abot ninyo sa yuta nga akong gisaad sa inyong katigulangan. Inig-abot ninyo sa yuta nga inyong kapuy-an. Igna baya ang inyong mga anak, ha? Sultihi baya ang mga tao dito. Sultihi sila. Diadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Lantawa ra gud na makasuhanon karon iban mga nga so sa kabulan ka usar mag-Holy Communion. Ay Ginoo ko. Kung mahimo man ingon si Jesus ingon si Jesus o si Apostle Paul, as often as you do this. Correct. As often as you drink, you eat. Buhatan ninyo sa paghinumdum ka na. Kung ikaw diadto kag simbahan o church building, diadto ka dito kay para ka makanta buhatag ka simuhang offering ng tithes nimo mga unsa may imong mga pledges nimo sa Ginoo. Then wala kaning communion. Remember every time sila si Jesus makita sila, doon na sila Holy Communion. Amen. So kung wala kay Holy Communion ba, put pasabot ning join ka diha nga dili holy. Hinumdumi nga pag sayaw dili na necessary nga holy na diha. Wow. Kay kasagaran ra bagyo sa mga western nga mga Christian artists ron. Mag t-shirt na patato-tato pag daghan kita tato dayon pa hooded jacket dayon imbes nga ang Ginoo mo'y gisimba sa mga panagtigom sa dagko mga concert sila na nabutang sa spotlight sila na mga nagpagarpa silang kagalingon. Silang abilidad, silang tingog, silang mga tugtog. Now, ayon nyo sa nga dautan ang wala koy paglaban sa music mga higala tungod kami na may music i-produce. Pero unta dili ta ma-diverted sa ato ang mga abitang mga activities nga imbes nga si Jesus may sentro sa atong panimbahon nahimo ng mga Christian artists na mahinuon mo oy magsige gabutang sa spotlight. Unya pag abot na sa simba murag weirduhan ning hinuon sila mo appeal sila mo Holy Eucharist makaon sa tinapay ug sa inom sa wine para nila weird na pag sure mo diha pag sure mo diha mo na pinaka-importanteng bahin sa pagsimba. Exactly. Kung ano na pastor gaingon nimo nga pinaka-importanteng bahin sa pagsimba mao ang pulong sa Dios. So, anong kanan ka na ko, dili daw tanang pulong sa Dios, importante kina apan dili kini may pinaka-importante nga natapok na. Dili po ang praise and worship, dili po ang paghatag sa itong tithes of offering, ang pinaka-importante mao ang Holy Communion. Amen. Muna pinaka-importante sa tanan. Kaya maura na siya nga mensahe nga makita din sa Biblia nga in remembrance of me. Maura na. Kakuyo rin yung simbahan nyo, basig namin simbahan niya nga sus kabulan, kausara mo mag-communion. The worst is sus katuig, kausara. Siguro, mutan ng anak ni mo, unsa din na siya, unsa pa, kay once a year lagi na. Maura ng bersikulo sa Bagong Testamento nga nig-ingon, do this in remembrance of me. Wala ningon ang Ginoo, sige, pagkanta-kanta mo, pagpasunod mo, do this in remembrance of me.
Pag offering mo, do this in remembrance of me. Wala. Dili. Ang bugtong ng ang sugo sa Biblia nga buhataking sa paghandom ka na kung mauna ang pagkalawat. Buo ka na ang pag-apil sa balaan nga pagkaon na panihapon. So yun na mga higala. Kung imo lang taon balik evangelist mo sa English. Basahan ko balik sa English translation sa verse 8. Okay, verse 8. On that day, tell your son, I do this because of what the Lord did for me when I came out of Egypt. Ito, di ba? So the act of telling is intentional. Proclamation is a discipline, not a one-off event. Amen. Dili sa'yo na, dili sa'yo ng pag-influensya sa mga anak. Sultir mo, die, si God ba yung lover na, nananaon na mo, pusure ka niya. Dako na siya, umuspos na, mangulatan na kaya, God is love bitaw. Simba tanay, ay, may problema ma, kay God is love bitaw. Kaya kung di mo simba, kay God is love man. Alright. Ang pagsulti sa mga nahimo sa Dios ngadto sa atong next generation is intentional. The proclamation is a discipline. Kinahanglan isulti, kinahanglan pahinumduman ang mga tao bisan ang sunod nga henerasyon. Dili lang siya one-off event. Amen. The memory is personal. It anchors identity. Ngan man, God delivered me, not just Israel as a group. Unsa to gingon sa English no? Unsa to gamit nga kuan ito? Pronoun? On that day, tell your son, I do this because of what the Lord did for me when I came out of Egypt. Pagkanindutan nga pag-istorya, I do this. I do this. I do this because of what the Lord did for me when I came out of Egypt. So, the memory is personal. Muna ikaw karon kung namati ka na kay anak, na kay pamilya, na kay mga kauban sa pamilya nimo nga na experience ng maayo sa Diyos yung kinabuhi pag hilom-hilom rakap lami ay piktang wait nimo brad sister. Isulti ko nang maayo sa Diyos imong kinabuhi. Isulti ko na sa mga tao kuno. Ay kuno hilom-hilom dia. Ay kuno si hilom-hilom. Ha, ayo si hilom-hilom kay ang Diyos mismo nanugo. Wala ka, bisag kanan na lang ba responding with faith, bisag kanan na lang kay wa man tay mabayad sa nahimo sa Dios nung kinabuhi. Unsa may bayad na to? Di mo ta kabayad sa nahimo sa Dios. Di mo pakahilom pag yun ka. Brad, sister, isulti ang pagkamay sa Di ko Ginoo ko nimo. Isulti sa uban kung giunsa ka pag-atiman sa Dios. I-share sa uban kung giunsa ka pagluwas sa Dios. Ngay mo ni gipangita sa Ginoo. Mao nay kalipay sa Dios nato. Aron mas hayod ang uban, mas hayod ang next generation nga dunay dakong kaluwasan, adunay dakong nahimo ang Dios sa imong kinabuhi or sa imong pamilya or sa imong nasod, sa imong komunidad. Panalitan uribi. Mangbuto ning dungan ning ato ang mga bulkan diri sa Negros Oriental. Bulkan diri sa Valencia, bulkan po dito sa Canlaon. Unya, klaro jud kay mong buto dili ang giluwas sa Dios, gilikay ta sa Dios sa kadaot. Pagkasunod si Manaw, hilom-hilom ra ka bingon ka, wala ra. Importante buhi. Importante buhi ra. Ako tanan ako Facebook, sa tanan ako nga mga platforms nga ako mo-share ko. Walay ko bingon jud ko buag pagka maayo kung wa pa Dios patay naming tanan diri. Kung ikaw di ka kabalong pasalamaton, wala kay responses with faith sa grace nga gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Kay ingon gani mo pakaulaw lang nga tawo ning kalibutan na. May pagwa ka na buhi kundi man ka kabalo mo respond sa gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Amen. May pangbaboy ni mo mahalin ba? Baboy malipay pag tag-iya, ikaw giluwas ka sa Dios, wa kay di ka mosulti sa pagkamaayo sa Dios sa uban. Ayaw pagpakahilom sister. Ayaw pagpakahilom brother. Kung mayong kagwa kay bugas, yung nagtagbo sa Dios ang imong panginahanglan. Ina, salamat sa Dios nga dunay bugas nga naabot sa pamilya sa panibalay. Kung ikaw kay trabaho, nya nakabaton kag trabaho kay hapit ng tagad napuno na kag utang apan na bayaran ang tanang utang nimo tungod sa tubag sa Dios imong pag-ampo. Imo ba nang ihikaw ang pagpasalamat ug pagpahibalo nga mga igsuon, guys, friends sa Facebook tungod sa gibuhat sa Dios ang kinabuhi nako ang tanang utang nako nagkaana magkabayran, salamat sa Dios ni ana. Unsam ni ato ang panahon karon nga imbas post paminunang mga pusod nga lagom kay sige kiri-kiri sa social media. Pag-abot sa pulong sa Dios dili mo share.
So mga higala pagkaulaw ng atong generation, Correct. pagkaulaw atong generation. Amen. Na kay kadugang ni Evan before ta proceed sa point number 2. Karon people are being proud of the wrong things ba? Unta namang gyud po nuntay angay nga makabless no sama sa gibuhat sa Ginoo. Alang sa ato magkinabuhi. Our testimonies are very powerful kay dira man gud nato makita unsay pwedeng buhaton sa Dios kumpara sa mga kanang mga post karon nga mga siniaw, mga pusod ug man pa na kaubas pusod no nga kay nguntag dili gyud makabag-og kinabuhi. Dili makapadasig sa anything that you post unta kana bitang makadasig sa uban sa pag-ila sa Dios nga imuhang giingon nga imong love no or imong giila no kag nakay relasyon sa Dios pero dili gani ka story niya di ka my day sa Ginoo ala kuyaw na no that might be siguro ang imo harapong panglantaw sa Dios is a novelty like most of the people these days so like you genuine nga relationship. Musuko mangali ka kung imong kuan i-hide sa imuhang uyab ng imuhang naong nimo or di ka mention Di kay my day. di kay may di blagot mangali ka nya unsara na uyab ra na di na mo kinabuhi nimo Correct. sa butang Dios nga mo naghatag nimog dugo mo naghatag nimog mga cells nagpurma sa imong lawas tas nagstagwangkan sa minahan ang ngay ka manghinambog sa Dios sa imong kinabuhi nimo ay pagpakayo paghilom-hilom sa tanan nimo sa Dios. Ikaduha, purposeful remembrance shapes daily obedience. Dili lamang ni siya remembrance but purposeful. Ang purposeful ang paghinumdom nga dunay tumong mo na siya mupurma sa atong adlaw-adlaw nga pagsugot o pagtuman sa Dios. Ang verse 9 Evangelist Jikin sa giingon. Nagingon din sa bersikulo 9. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diya sa inyong kamot ug usa ka patik diya sa inyong agtang nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghiskot sa balaod sa Ginoo kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Ginoo kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. So the ceremony is meant to be lived, not merely remembered. Dili lamang ni sa ingon hinumduman lang apan kinabuhion gayud siya. The reminder becomes a guide for present practice. Sa una ka nang gingon sa English even ma'am nga on your hand and between your eyes. So kini mga butanga kanang gisigutan diha. Speak of visible daily orientation. What we do and what we think. Kay mo kag ipatik ka din yung agtang, but pasabot what we think. Ibutang ni siya kining mga seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot. Kamot is what we do. Kung siya nasa itong kamot, timaan sa itong kamot, pating sa itong agtang, unsa itong nabuhat, unsa itong ginabuhat, unsa itong ginuhuna, mahimo ni siyang makita sa atong kinabuhi. Ayaw pag unuhuna higala, masig imo sa literalon o interpret ba sinig human nato ni programa magpatato na kasi mong kamot o si mong agtang nimo nga I love Jesus. Paghilom dia. Ayaw pagpasagad, gawa ko gutudluan. Bot pasabot lang, kung unsa may nahimo sa Dios imong kinabuhi, unta makita kini siya sa atong binuhatan ug sa the way ta bunuhuna. Dili na kay mingon ang tama nga may ayo kay ang Dios akong kinabuhi. May siya ay. Yung mga tao galantaw nimo wala kay ayo lagi. Ha? So unsa may atong buhaton niya ini? Buhaton niya sa tagag application. Let gratitude for deliverance inform daily choices. Example. Kadadlaw kinahanglan makita ang atong integridad. Diha sa trabahoan, doon na yung mga tao, even mga Domingo rin, balaan rag Domingo, panahos ting simba, di mo lihok. Di mo lihok na ko nakita na ako ni ilang pastor, even nga, pag Domingo, behave ko na siya. Anak, child Christian, bisa katawanan pa ng mga wali, bisang na mga funny kayo, mga makakatawa, hindi kasi makatawa, kaya lagi ko nun siya, seryoso siya, pero pag ato sa gawas, bugal-bugal kay kantsaw kay nga pastor. Kantsaw kay sa naay mo siya, murag baboy bitaw nga gigitik. Pero abot sa church building sa simba balaan kuno kay siya lang taon. So layo kay tinuod mga gala.
integrity. Muna man ka church building or tuwa man ka sa gawas. Kung dili ka bugal-bugalon, hindi ka bugal-bugalon sa panahon sa simba. Ay, bugal-bugal po sa panahon tigigulig og dagat tuon sa bangka. Na ay masayop og tungtong. Na masayop sayo. Nya, igsimba buotang gignaw, bala ang gignaw. So kinahanglan makita siya sa ato ang ginabuhi nga. Dunay integridad. Kung ang Dios ato na mahimong mga maayos sa mong kinabuhi, mapasalamaton ka, magbehave kag tarong, and you should be also patient in trials, and dunay mercy in conflict. Mercy in conflict. So kinang mga butanga kung ipangisugutan, daghan kayo mga kasuanan nga pakyas ni ining mga bahin. Sigig sila kasipyat. So tie your daily decisions to God's larger nga redemptive story. Ask yourself, kini ako bang gibuhat, kini ako mga steps na ako, reflect trust in God's saving work. Naga-reflect ba gina siya sa mga gibuhat sa disong kinabuhi, or basin nga kiat-kiat lang naong nako. Mga higala sa ang hinumdumi yun, ako mingon ko ninyo itong kinabuhi sa kalibutan. Sama sa yamog na akaron, pwede mawala din ugma. Kasi kumpiyansa diya. Balik ko na ako, ayaw pag kinabuhi sa emotion. Kaya ang emotion dili na makapasustain sa mga kinabuhi. Nga doon eksakto ka. Kung ang tarang tao sa kalibutan, mong i-condemn, kay ikaw ra ang sakto. Kung tarang tao sa kalibutan sa iyo, mangutanan ko nimo kung sakto ka, mutaas mong kinabuhi. Di ra mangyapon. So ay na lang sige pang paghilas-hilas diha. Ako pa nimo, magbaton kag kaluoy sa tanan nga mga tao. Magbaton kag pasensya, pailob sa tanang mga tao. Magkinabuhi ka nga dunay integridad, pagkamaayo sa Dios. Sabtan talang tao kuno mahimo animo. Pag ayaw sige hinambog, ayaw sige duod-luod, ayaw sige maoy-maoy kay bro pag di ka matay ra magyapon ka. Ikatulo, Evangelist Mav. Yes. Faith-filled timing. Wow. Pagtuo nga kanang timing nga puno sa pagtuo. Kanang clinging to God's lead, not our speed. Ang giingon sa verse 10 man gud, busa tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Sa gitakda nga panahon. Unsa sa English man mo? Sa verse 10? Verse 10, giingon din, you must keep this ordinance at the appointed time year after year. You shall therefore keep this ordinance in its appointed time year after year. So God ordains a schedule for remembrance. Ang Dios mismo nag-ordain siya mo nagbahig, siya mo naghatag og schedule gyud kung kanus hinumduman. It is a rhythm that sustains faith across generations. Usa kini siya ka rhythm, usa kini siya ka pagduyog bitaw nga nagapadayon hangtod sa mga sunod nga mga henerasyon. So the timing teaches patience, perspective, and ongoing dependence on God's plan. Bigari ka sa music kini, di kita basagad, kinahanglan kag timing. Ang timing mutulo na natong pasensya, mutulo na natong perspective, mutulo sa nato ni siya mapadayonon nga pagsalig sa plano sa Dios. So, imagine mga kaswanon karon, mga churches karon, bisag unsa ray manunaan, brother, sister, pastor, magkwanta pastor, mag-youth jam ta pastor, mag-jam ta pastor. No. Ginubay kasugo niya na. So mga higala, atong tapos itong mensahe. Trust God's timing in your own life. What feels delayed may be the setup for a deeper work of grace. Usahay mingon mungunta nga kanang ganahan ko nga ako man sa buhaton karon, buhat man yung baton pwede tag ka ng sinimanahon, binulan kumiyon po ang Dios nga yearly ra, kumiyon po ang Dios nga monthly, kumiyon ang Dios daily ay pagbuot buhay usbon po nimo. So mao na to mensahe ni kabuntagon. Salamat sa paminaw. Ang Dios magapanalangin kaninyo. God bless you.